Magandang gabi po and happy midweek. Tayo po'y manalangin muna bago tayo umawit. Panginoon Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo ngayong gabi at pinapasalamatan namin kayo sapagkat kami muling magkakasama para kayo'y sambahin at purihin. Naway gabayan po kami ng mga banal na anghel sa aming pag-awit para kayo mapuri namin. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit po tayo. Unang nating awitin, "'Tis Love That Makes Us Happy." Tis love that makes us happy, tis love that smooths the way. It helps us smile, it makes us kind to others every day. God is love, we're his little children. God is love, we would be like him. Tis love that makes us happy, tis love that smooths the way. It helps us mind, it makes us kind to others every day. This world is full of sorrow, of sickness, death, and sin. With loving heart, we'll do our part and try some soul to win. God is love, where is little children? God is love, we would be like him. It's love that makes us happy. It's love that smooths the way. It helps us mind. It makes us kind to others every day. And when this life is over and we are called above, our song shall be eternally of Jesus and his love. God is love. Where is little children? God is love. We would be like him. Tis love that makes us happy. Tis love that smooths the way. It helps us mind. It makes us kind to others every day. For our song of praise, let's sing Praise Him, Praise Him. Joel, sa taon lang po ng original song. Original, sandali lang. Saan nga pala yun sa setting, sound, audio. Ayan na. Okay na, Jake? Apo. Thank you. Praise Him.
Jesus, our blessed Redeemer. Sing, O earth, his wonderful love proclaim. Hail him, highest archangels in glory. Strength and honor give to his holy name. Like a shepherd, Jesus will guard his children. In his arms he carries them all day long. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins he suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail him, Jesus the crucified. His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with hosannas ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Let us pray po. Ama po naming mapagmahal, nasa mga langit, maraming salamat po sa pagkakataon muli kaming makapagtipon upang sambahin at purihin ka kahit sa pamamagitan ng online na gawain. Salamat sa iyong kabutihan, pag-iingat at walang sawang pag-ibig sa aming buhay. Panginoon, hinihiling namin ang iyong presensya sa aming pagsamba ngayong gabi. Ihanda mo po ang aming mga puso at isipan upang kami ay makinig sa iyong salita at tumugon ng may pananampalataya at pagsunod. Pagpalain mo pong magsisiganap ngayong gabi, lalo na po ang aming tagapagsalita na si Brother Joelson. Puspusan mo po siya ng karunungan at gabay ng inyong banal na espiritu. Dalangin din po namin ang bawat kapatid na nakikibahagi po ngayon sa aming online worship. Naway maranasan namin ang iyong kapayapaan, kalakasan at pag-asa. Naway ang lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kalwalhatian sa iyong pangalan at magpatibay sa aming pananampalataya. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa iyong matamis na pangalan ng aming Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Good evening po. Naririnig po ba ako? Ang hindi ko marinig yung aking speaker. Anyway po, kung naririnig niyo po ako, good evening po. Welcome po sa PUC Remnant Church Midweek Worship. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa pagkakataong ito muli. Kanya tayong binigyan ng time para mag-worship at kilalanin siya bilang isang ating Diyos na makapangyarihan. Ang program po ngayong gabi ay pangungunahan ng Jasper Care Group. Po. Salamat po sa nagbigay ng song service ng mungunaang Okdamia family. Ayan. Gayun din po ang nag-opening prayer.
Ang ating message po ay ipagkakaloob ni Brother Joelson Umbao. At ating pag-pray na maganda ang magiging ating mga internet connection. Kanina po nawala ako at ipag-pray natin na ang ating internet connection ay patuloy at gabayan tayo ng Panginoon sa ating worship online. Aking pinasasalamatan po patuloy sa masisipag na nagpapaganap ng ating online worship, ang mga nasa technical, ang mga nasa program, na nawa ang blessings ng Panginoon ay ipagkaloob sa ating church na meron tayong mga ministry na ginagampanan na ganito. Ang ating programa po ay magpapatuloy. Pagkakaloob po natin ngayon ang special song. Ito po ata ay recorded ni Sister Eileen. At bago magsalita si Brother Joelson. Salamat po. Good evening.
Good evening po, happy midweek. Si-share ko lang po yung share screen. Para ba? Ayan. Hello. Yan. Okay. Yan po, nakikita niyo po? Tapos, present. Ito yan. Ito. No. Yan. Okay po. At dilitan ko lang to. Ay, dali lang. Ano ba to? Wait lang po. Ayan. So, ang ating pong pag-aaralan at may boss ba ako? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa ating panalangin, our prayer life. So, kung ano ba ito, Yusuf? So, ang key verse muna natin dito ay makikita sa Luke 18 verse 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Kailangan daw lagi tayong manalangin upang lalong tumibay ang ating pananampalataya. Ngayon, sa panalangin kasi, pag-iisipin natin, akala lang natin biglaan lang na isang araw pagkagising mo, wala ka ng panahon para manalangin. Pero kung iisipin natin talaga, dahan-dahan tayong nawawala sa panalangin kung tatanggalin natin siya sa schedule natin at magiging distracted tayo sa mga bagay ng mundo. Ang kalaban natin kasi si Satanas, hindi yan bigla-biglang magbibigay ng isang pagsubok na matindi, kundi dadahan-dahanin niya ang pagbigay sa iyo ng mga simpleng bagay para ma-distract ka sa iyong prayer life. So, manalangin po muna tayo ngayon bago tayo mag-continue. Let's pray, Lord. Ngayong gabi po ay humihiling kami ng tulong ng Holy Spirit upang gabayan ako sa aking pagsasalita at naway maintindihan din ng mga kapatiran ang aking sasabihin, ang mga mensahe na galing sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong gabi pag-aaralan natin yung 7 hidden things, mga 7 bagay na pwedeng pumatay sa ating prayer life. Pwedeng magtanggal ng ating schedule sa Diyos. Unang-una yung tinatawag na inconsistency slowly weakens spiritual strength. So, paano itong inconsistency? May mga, kaya di ba naalala nyo, pag nagpa-practice kayo palagi ng pyesa, for example, gusto nyong tumugtog ng musical offering, araw-arawin yung practicing yun. Pag naging consistent ka doon, syempre, hindi mo maibibigay na maayos yung part mo sa Diyos. Ganyan din sa panalangin, kung hindi tayo maging consistent, for example, gigising ka ng alas 5, pray ka, tapos pagkagising mo na naman ang sunod na araw ng alas 5, tinatamad ka mag-pray, tapos magpapahinga ka, magpe-pray ka na maigsi. So, hindi siya consistent. Ang mangyayari sa iyo, manghihina yung spiritual strength mo. So, ang pinaka hindi pala, sorry. Ang pinaka-importante, wait lang po, nadidistract po ako dahil ngayon po nagte-textan yung mga pasyente po, sumabay po lahat. So, ang importante po talaga para mapatibay natin ang ating prayer life through consistency ay dapat magkaroon tayo ng unang-una, let us set aside a regular time for prayer every day. So, ang pinakamagandang halimbawa natin na nananalangin ay si Jesus. Tuwing madaling araw siya nananalangin, sabihin natin mga 3 o'clock or 4 o'clock a.m., kung saan tahimik pa ang paligid at concentrated ka sa Panginoon. Ayun ang una natin gagawin, mag-set tayo ng time. At ang isa pang paraan para lalong maging matibay ang ating prayer life ay magkaroon tayo ng time mag-pray pag di tayo busy. So, isa na yung oras natin sa umaga at sa habang as we go through our day, pag nagkaroon tayo ng time na hindi tayo busy, pwede tayong mag-pray pa rin doon. So, constantly praying. At dapat kailangan natin mag-build ng habit. Sanayin natin yung katawan natin na pagdating ng oras na yon ay kailangan na nating magdasal. Hindi lang just an emotional experience, kasi minsan nananalangin tayo pag nakaramdam lang tayo ng kalungkutan o nakaramdam lang tayo ng sobrang saya. Hindi. Dapat lagi lang tayo mag-pray kahit ano man ang nararamdaman natin at huwag tayo magbe-base sa ating feelings.
Ang sunod nating kalaban sa pagpahina ng ating prayer life ay distractions. It's still our focus on God. Sabi nga dito sa Psalms 46:10, "Be still and know I am God." Ngayon, ang problema natin, paano tayo magiging still at malalaman natin na nandiyan si God kung masyado tayong nadidistract sa mga telepono. Lalo na ngayon, yung mga phone. Sa loob ng phone, nandun yung social media, Instagram, Facebook, TikTok, lahat-lahat na. Kung di man tayo nagso-social media sa cellphone, nandiyan yung telebisyon, manonood, tas mauubos na yung oras natin sa panonood. Kung hindi man telebisyon, yung mga radyo, yung mga mapapakinggan mo sa radyo, sa AM, sa FM. So, ang ginagawa ng mga bagay na ito ay parang binibingi niya tayo sa boses ng Diyos. Nalilimutan natin ng Diyos, kaya once we get distracted, malilimutan natin mag-pray at mawawalan tayo ng oras para manalangin. Anong pwede natin gawin? Ang pwede natin gawin, paggising natin ng umaga, ng madaling araw, imbis na buksan natin yung cellphone natin, tingnan natin siyang una, patayin natin yung cellphone. I-silent natin or patayin natin, ilayo natin sa atin, at makakapag-concentrate tayo ngayon sa ating devotion time sa Diyos. So, we should always spend quiet moments with God each day. So, ito lang ang best na panahon para magkaroon ng quiet moments ka ay tuwing madaling araw. And we should replace screen time with prayer time. So, once natutokso ka ng bukas ng cellphone or manood ng TV, ang gawin mo, magdasal ka, magpray ka. Ang pangatlong bagay na naglalayo sa atin, nagpapahina ng ating prayer life ay unconfessed sin. Dahil ito, pag may unconfessed sin tayo, mga kasalanan na hindi natin nahingi ng tawad sa Panginoon, ay mahihiwalay tayo sa Kanya. Sabi nga sa Psalms 66:18, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." So kung sa puso natin meron tayong galit, meron tayong mga unsolved away sa ating mga kapitbahay, kapatid, pamilya, mahihirapan tayong mag-concentrate na lumapit sa Diyos. Tandaan natin, sin does not make God stop loving us. Kahit tayo maging makasalanan, mahal na mahal tayo ng Diyos. But it hinders fellowship with Him. Dahil nga, galit yung pakiramdam mo, sasabihin mo sa sarili mo, paano ko lalapit sa Diyos? Ganito nararamdaman ko. Pero tandaan natin, dahil mahal tayo ng Diyos, kahit ganun ang pakiramdam natin, lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad. So, paano natin maayos tong unconfessed sin? First, once na maramdaman mo kailangan mong humingi ng tawad, confess sin immediately. Keep a clean heart before God. Dapat ang puso natin malinis, tanggal ang galit, ang inggit, at ang mga pagnanasa sa mundong ito. Never allow guilt to keep you away from prayer. O kasi pag guilty ka minsan, sasabihin mo sa sarili mo, ayoko muna mag-pray. Galit ang pakiramdam ko. Hindi. Kung kailan mo nararamdaman yung guilt sa puso mo, yung galit, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Mas kailangan mo ang Diyos sa panahon na yun. Ang pang-apat na bagay na magkukos sa atin para humina ang prayer life natin ay depending on feelings. So, pag nag-depend ka lang nga sa feelings mo, sabi ko kanina, it will produce an unstable prayer life. Sabi rito sa 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith and not by sight." Ngayon, pag nakikita natin minsan sa TV, may mga ibang nag-worship na masaya sila, nagsisigawan, nagkakantahan ng malalakas, parang full of energy. Pero, hindi dapat tayo ganun. Hindi tayo magbabase sa pakiramdam natin kung tayo'y mag-worship ng Panginoon. Malungkot man tayo, galit man tayo, masaya man tayo, dapat magiging tayo ang constant na nagpipray. So, hindi ka lang magpipray pag may kailangan kang hingin sa Diyos, hindi ka lang magpipray pag sobrang lungkot mo, kundi kahit anong pakiramdam mo, dapat ay lagi kang manalangin. So, paano dapat natin gawin dito? You should always pray even when you feel spiritually dry. Kung ramdam na ramdam mo mong parang malayong-malayo ka na sa Diyos, mas lalo kang lumapit sa Kanya, mas lalo kang mag-pray. Remember that God is worthy whether you feel His presence or not. Sasabihin mo sa sarili mo, pakiramdam ko, wala yung Diyos, wala siya rito sa piling ko. Tandaan natin, ang araw, nandyan yan kahit nakatakip yung clouds. So may mga clouds lang na nakaharang, pero alam natin na nandyan yung sun. Katulad ng Diyos, nandyan lang siya at ang humaharang lang sa atin ay yung mga emotions natin ng kalungkutan or sobrang kasiyahan.
So magkakaroon tayo dapat ng discipline. We should develop discipline instead of depending on emotion. So disiplinahin natin yung sarili natin. Once na tama rin tayo, dahil sa pakiramdam natin, pilitin natin ang sarili nating mag-pray hanggang yung pagpipilit na yun ay magiging natural na. Hindi siya sa pilitan. Ang panglimang problema kung bakit tayo mahihiwalay o paano tayo manghihina sa ating spiritual prayer life ay spiritual laziness, katamaran. It will extinguish spiritual fire. Sabi sa Romans 12:11, be fervent in spirit, serving the Lord. Ngayon, ang nangyayari dito sa spiritual laziness, yung katamaran eh. Pag may time ka na dapat mag-pray, nagising ka na ng umagang yun, nag-alarm ka, sabihin mo sa sarili mo, ay, mamaya na lang 6:00. So, neglecting prayer yun. Mamaya na lang ako mag-pray kung kailan ako komportable. Hindi dapat ganun. Delaying obedience. Madalas, binubulungan tayo ng Holy Spirit, mag-pray ka na. Pero imbis na sumunod ka, magsa-cellphone muna ako, manonood muna ako, o isang relaxation, 5 minutes lang. So, hanggang makalimutan na natin mag-pray. Pag nangyari to, magiging komportable na tayo na hindi lumalapit sa Diyos. Magiging parang normal na lang sa atin yon. So, anong dapat natin gawin para malabanan itong ganitong spiritual laziness? Una-una, we should avoid procrastinating in spiritual matters. Once na may time na mag-worship na, magpipray na, wag na tayong mag-delay. Gawin ka agad, biglaan, para hindi na tayo matukso ng demonyo. Stay active in serving God. Lagi tayong maging handa, maglingkod sa Panginoon. And we should always ask the Holy Spirit to renew our zeal daily. Lagi tayong manalangin sa Diyos na ipadala niya ang banal na Espiritu upang patibayin ang pananampalataya natin. Ang pang-anim na nagpapahina sa ating prayer life ay wrong relationships influence spiritual growth. So, sabi sa 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good morals. So, hindi lang sarili mo magiging kalaban mo, kundi kung sino ang sasamahan mo. Birds of the same feathers flock together. Kung mapasama ka sa mga taong hindi marunong manalangin at mas malakas ang impluwensya nila, maimpluwensyahan ka nila. Unless malakas ang impluwensyahan mo, magabayan mo sila na palapit sa Diyos at manalangin, pero mahirap yon, mahirap pumasok sa tukso. Kaya dapat pipiliin natin kung sino ang sinasamahan natin. So, paano natin magagawa yon? We should choose friends who strengthen your faith. Pipili tayo sa mga tao na malapit din sa Diyos at nagpapalakas ang ating pananampalataya at hindi natin kailangan sumama sa mga taong nagdi-discourage sa atin. We should spend time with believers who encourage prayer. Doon tayo sa mga taong mahilig manalangin, mahilig lumapit sa Diyos. And become a positive influence to others. Ayun nga, kung malakas talaga ang pananampalataya mo at magaling ka mag-influence ng tao, pwedeng ayain mo sila, magsimba kayo at turuan nyo silang paano mag-pray. At ang panghuli nating kalaban sa ating weakening of our prayer life ay neglecting God's word produces dry prayers. Sabi sa John 15:7, if you abide in me and my words abide in you. Ganito ang problema dito sa pag-neglect ng God's word eh. Hindi ka nagbabasa ng Bible, pero gusto mo mag-pray. Sabi nga nila, ang prayer daw ay ang ating pakikipag-usap sa Diyos, samantalang yung Bible naman ang Diyos nakikipag-usap sa atin. Ngayon, paano natin maidadalangin ang tamang dasal kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, nagne-neglect tayo? Paano natin malalaman yung Lord's Prayer? Sabi ng mga disciples, Jesus teaches how to pray. Paano natin maririnig yung panalangin ni Solomon, nila Isaiah? Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi magiging maayos ang panalangin natin. Although sabi nga naman din na kahit ano ka, lumapit ka sa Diyos. Come as you are, lumapit ka sa Diyos at unawain ka niya. Pero syempre sa mga immature pa lang yon, hindi pa mga babies pa sa pananampalataya, ngunit habang tumatanda ka sa pananampalataya, importante na tumitibay din ang iyong kaalaman sa Biblia para magkaroon din ng laman ang iyong panalangin. So, we should always read the Bible daily and we should always pray using God's promises and verses and allow God's word to shape our prayers. So, tandaan natin, ang strong prayer life ay hindi lang nangyayari accidentally, hindi siya nangyayari biglaan, kundi nangyayari siya na dahan-dahan habang
hinuhubog mo ang iyong sarili. Katulad yan ng exercise, pag nagba-bodybuild ka or kunyari, nagpa-practice ka ng isang piyesa sa piano or sa violin, dahan-dahan mo siyang inaaral araw-araw, nagiging nagiging very, tawag dito, inspired or concentrated ka sa dapat mong ginagawa hanggang ma-develop mo yung maayos na prayer life. Ngayon, tandaan natin, tanungin natin ang sarili natin. Ito yung mga question natin sa sarili. Have I become inconsistent in prayer? So, dati ka nagpipraise, ngayon naging inconsistent ka na ba? Nawala na yung schedule mo? Am I distracted by worldly things? Nauubos ba ang oras mo sa mga makumundong bagay? Pag nagpipray ka ba, yung utak mo lumilipad sa mga bagay sa mundo? Is there an unconfessed sin in my heart? So, nananalangin ka ba sa Diyos pero may mga bagay na nakatira pa rin sa puso mo, mga galit, natanggal mo na ba yon? Am I relying on emotions instead of faith? So, mananalangin lang ba ikaw? Kung kailan mo feel, kung kailan ka masaya, kailan ka malungkot? Have I become spiritually lazy? Tinamad na ba tayong mag-pray? Na dati matagal ka mag-pray, ngayon ang bilis-bilis na lang. Are my relationship helping or hurting my walk with God? So, yung mga sinasamahan ba natin, nagpapatibay ng pananampalataya natin or hindi? And am I feeding myself with God's Word? Lagi ba tayo nagbabasa ng Bible? So, ganito ang gawin natin. We should not wait until our spiritual fire is gone. Huwag na nating hintayin na humina ang ating pananampalataya. Pero habang napapansin na natin na humihina na to, palakasin natin tumuli. Revival begins when we return to Him. Sabi nga sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. So, yun lang po. Tandaan po natin, ang panalangin ay, ang prayer life ay hindi na de-develop overnight, ngunit na-de-develop to through the years na lumalapit tayo sa Panginoon Diyos. Ayun lang po. Salamat po. Amen. So, ngayon po, magkakaroon po tayo ng season of prayer. Ang nagpadala lang po sa atin ay si Brother Jazz. Wala na po ba tayong ibang isasali sa prayer natin? Yung si Brother Erwin Espiritu pala. Sino pa? So, kung wala na po tayo, magdasal na po tayo. Tayo po'y yumuko, lumuhod sa panalangin. Panginoon Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo palagi at amin pong hinihingi lagi ang iyong tulong sapagkat kami mga tao lang at kami makasalanan. Ang aming mga puso'y bent sa paggawa ng kasamaan, ng kasalanan. Kami po'y tulungan nyo na kami laging lumapit sa inyo. Ma-develop namin ang aming prayer life. Gawin namin kayong priority sa aming buhay. Bigyan namin kayo ng oras at sana'y maging magandang halimbawa kami sa mga makakasama naming tao sa mundong ito. Dinadalangin po namin, Lord, ang aming church. Naway tumibay po ang faith ng bawat isa, magkasundo, magkapatawaran, maging marami pa po ang maisama namin na makilala kayo. Tulungan niyo po ang mga barangay 160 na mga members namin. Naway tumibay po lalo ang faith nila at lagi sila makapagsimba. Masama rin nila ang kanilang mga kamag-anak. Dinadalangin namin si Brother Jazz sa kanyang pamilya, ang mga karamdaman, naway sila po'y lumakas, lumusog muli. Dinadalangin ko rin po si Brother Erwin Espiritu na makarecover po siya sa kanyang karamdaman. Amin din po dinadalangin ang aming mga kababayan sa South, sa Jensen, ng mga inabutan ng lindol. Bigyan niyo po ng comfort, Lord, ang mga namatayan at tulungan niyo rin po, Lord, na makarecover po muli ang mga taong nawalan ng bahay, nawalan ng tirahan at nasugatan. Dinadalangin din namin po ang state ng mundo ngayon, magulong-magulo na. At alam namin na ito'y simula pa lang ng mga darating na gulo dahil malapit na kayong dumating. Naway kami po'y makapaghanda at ang aming maging focus ay ang umakay ng kaluluwa palapit sa inyo at wag ang mga bagay na meron sa mundong ito. Patawarin niyo kami, Lord, sa aming mga kasalanan at dalhin niyo kami sa langit sa inyong pagdating sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ating closing song po, awitin natin ang All the Way.
my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy? Who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whatever befall me, Jesus doeth all things well. For I know whatever befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul athirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When I wake to life immortal, wing my flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Let's pray. Dear Lord, thank you po sa gabing ito. Naway tulungan niyo po kami na lalong tumibay po ang aming prayer life. Magkaroon po kami ng oras para sa inyo. At protektahan niyo po kami ngayon sa aming pagtulog. At kisingin niyo po kami muli bukas upang muli kami makapaglingkod sa inyo. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy midweek! Thank you, Doc. Thank you, Doc.